June 4, simula ng pasukan sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Pero tulad ng dati, sasalubong sa mga estudyante ang ilang problema tulad ng kakulangan sa classroom at guro. Makibalita tayo kay Sheila Vergara ng GMA Davao. Ito ang Patulangon Elementary School sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kung ikukumpara sa ibang paaralan, ang silid-aralan nito gawa lang sa amakan o bamboo weed. Pero ganito man ang itsura ng kanilang eskwelahan. Proud ang graduate na si Eric Teric. Aniya na itawid naman ng kanyang mga guro ang kanilang pag-aaral kahit animoy kubo lang ang kanilang silid-aralan. Maganda man ang Tuod maay man kay magtudlo ang mga maestra diri sa ganyan nila mo eskwelahan. Ayon sa prinsipal ng paaralan na si Ma'am Mirla Katakutan, matagal na nilang gustong magkaroon ng school building dahil 15 taon na raw nilang gamit ang mga kubong ito. sukan ko na balhin diri sir 2001. Nagsaad na nga daghan nagsaad sir nga naay mga nanay school site pero hangtod karon mo retire na lang ko sir. Wala gyapon. So mo na murag na discourage na pud ko sir anang mga building. Dahil may nakabinbin pa raw na kaso sa korte, kaugnay kung sino ang nagmamay-ari sa loteng kasalukuyang kinatitirikan ng paaralan. Hindi ito mapatayuan ng school building. Actually maganda man ang Sa Zamboanga City, mga floating classroom ang gamit ng mga estudyante ng Mariki Elementary School. Karamihan sa mga estudyante rito, mga katutubong badyaw na kung tutuusin ay sanay sa ganitong sitwasyon. Pero dahil sira-sira na ang mga silid, kinailangan ng palitan para sa kaligtasan ng mahigit 1,000 mag-aaral. Pero ngayon yung problema na naman namin, yung isang building doon, as per advice, hindi na magagamit kasi hindi na daw safe. Tulad ng sinabi ko, kulang pa rin yung classroom namin. Ilan lang ang mga problemang ito sa kinakaharap ng bansa ngayong magbubukas na naman ang klase sa June 4. Nariyan pa rin ang taon-taon ng pinoproblema ng marami, ang kakulangan ng classrooms. Sa huling tala ng Department of Education, nasa 68,000 ang kulang na classroom sa darating na pasukan. Bukod sa problema sa classrooms, nangangailangan din ng mahigit 100,000 elementary at high school teachers. Ayon sa DepEd, patuloy namang tinutugunan ang mga kakulangan ito. Ang tututukan po natin sa budget sa taong 2012 at 2013 ay yung para sa mga kakulangan sa guro, sa mga classrooms at saka sa mga sanitation facilities. Pero si Ma'am Mirla, ayos lang daw kahit hindi na sila mabigyan ng maayos na pasilidad. number 1 gyud ang teacher kaysa sa building kay ang mga bata di man makahulat og building pero ang teacher gyud ang ilang kinahanglan. Sheila Vergara, Nagbabalita, Pilipinas.